Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, ang ating pag-usapan ay tungkol naman sa bilang o numbers. Paano natin matuturuan ang ating mga anak sa pagsulat ng bilang. Diba, sa nakaraan natin ay ating napag-usapan ang tungkol sa pagsulat ng up and down, up and down, up and down, at saka slanting lines. At bago doon, dapat kailangan yung mga kamay ay matitigas na, may nakapaglaro na o ready na humawak ng lapis. Pero, kung hindi pa, pwede natin gawin sa hangin lang. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol naman sa numbers o bilang. Hindi lang sa pagsulat at pagbasa. Pati na din sa pagbilang, pwede natin gawin yung mga stroke natin. Yung basic stroke, yung up and down stroke, slanting line stroke, tapos yung airs at yung bilog. Sa numbers, pwede natin gawin yan. Kahit sa hangin lang, ituro natin sa ating mga bata, yung mga nasa edad na 2, 3, 4 years old. Okay. Sa bilang, bago tayo papasok sa mga bata, pwede natin silang awitan, kantahan ng may bilang. Tulad ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tayo magtakbuhan. Yan, pwede yan. Okay, ulitin natin. Ituro nyo ito sa mga bata. Sa inyong mga bata na nasa edad na 1, 2, 3, 2, 3, and 4. Kahit sa mga 1 taon, pwede natin kanta-kantahan na sila ng may bilang na. Katulad ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tayo'y magtakbuhan. Okay, yan. At sa pagsulat naman, yung mga basic stroke na tinuro ko, pwede nung gawin yun. Katulad ng 1. Ang 1 ay katulad na up and down. Diba? 1. Susulat kayo sa hangin, 1. May ganyang kawit at saka sa baba. Diba? At saka sa 2, pwede na tayong gagawa ng tainga na 2 at saka may nakahiga na lapis sa baba. That is 2. Ang number 3 naman, 3, 3 tainga. Diba? 3 tainga gagawa kayo sa mga bata. Ipakita niyo ang 3 tainga. That is number 3. Ang number 4 naman ay lapis na nakatayo at may nakalagay na slant lines at may nakahiga na lapis sa baba. That is number 4. Ganyan o. Tapos may nakasandal. Tapos may nakahiga. That is number 4. O pwede natin ituro sa mga bata. Kahit sa mga hangin-hangin lang, pwede natin silang turuan. Number 5 is lapis na maliit. Lapis na maliit at saka may tainga at sa taas may nakahiga na lapis. That is a basic stroke, di ba? Tinuro ko na sa una kong vlog. Sa una kong pagturo, di ba? Ang mga basic stroke. Slanting lines, straight lines, slanting lines, tapos curved lines, yung tainga, at saka bilog, at sa nga, may nakahiga pa na lapis pala. Nakalimutan ko. Lapis na nakatayo, lapis na nakasandal, at nakahiga na lapis. Sorry, yan ang nakalimutan ko. Nakahiga na lapis, yan ang ating ituturo sa mga bata. Lapis na nakatayo, lapis na nakasandal, at lapis na nakahiga. Yan ang ating ituturo sa mga bata kung tayo ay papasok sa mga numbers. Diba? O, patuloy natin ang number 6. Ang number 6 naman ay parang bilog, di ba? Parang bilog na hindi bilog, ganyan. O,
bilog, at saka parang may bilog sa baba. Diba? That is number 6. Number 6. And number 7, lapis na nakahiga at may slant lines. Diba? Ganyan, number 7. Number 7, lapis na nakatayo, maliit lang na lapis at naka-slant lines. That is number 7. At number 8 naman, ang number 8 ay dalawang bola lang. Dalawang bola. Yung tinuro kong bola ay dalawang bola lang. Dalawang bola. Dalawang bola, that is number 8. At saka sa number 9 naman, isang bola at naka-slant lines. Diba? Yan. Madali lang yan. Sa pagtuturo sa numbers o bilang sa mga bata, parang ganun din yung sa pagbabasa. Kaya lang, may mga, ganyan, may mga slant lines lang. Yun ay yung numbers. Ang 10 naman. Ang 10, isang lapis na may nakakalawit dito, may nakahiga na maliit na lapis sa baba, that is 1, at saka 0, that is number 10, diba? At saka ang mga bata ay hanggang number 10 lang, huwag tayong lalampas doon, kasi ang mga bata ay hindi pa yan maalam sa number 11, 12, at so on and so forth. Kailangan 1 to 10 lang muna. Ang sa edad na 1, 2, 3, 4 ay hanggang 10 lang. Ha? Mga mamis, katulad kong nanay, kailangan ituro natin sa mga bata 1 to 10 lang. Kasi pag tayo pumasok sa mga maraming numbers, ang bata ay hindi kaagad yan makukuha. Kaya kailangan magsimula tayo sa 1. Sa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabihin sa mga bata, tayo ay may 2 kamay. Sasabihin, kakanta-kantahin natin yan. Kasi pili tayong kakanta-kanta para sila ay maaliw. Awitan natin at sasayaw-sayawan natin para ang mga bata ay makuha nyo ang mga bata nyo, ang kanilang interest. Pwede nating kantahin, 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tainga, 2 mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, magandang dila, nagsasalita, huwag magsinungaling. Yan ang una nating ituro sa mga bata. O, di ba? Yung mga bata ay maaaliw at makikinig. Minsan nakikita, maririnig niya sa mga tainga nila. At minsan maririnig mo sila naglalaro. Siyempre, yung mga bata naglalaro kung saan-saan, yung mga fables nila, naglalaro ng mga laruan. Yun, pag narinig nila sa inyo yan, mga nanay, sigurado, aawitin nila na at kakanta-kantahin. Maririnig nyo yan. Alam ko yan kasi naranasan ko yan, ha. Yung mga nakaraan kong, kasi yung mga anak ko ngayon ay mga lalaki na. Noong unang anak ko, alam nyo, tinuruan ko siya. Ako ang nagturo kasi teacher ako pagdating sa bahay. Tinuturuan ko yan. Kaya pagdating sa school, hindi siya nabibehind. Siya ay may alam na kahit nagturo na ang guro niya. Kusas siyang sumusulat na, sabi ng guro, uy, may alam na siya siguro. Tinuruan na ito ng nanay. O, diba? Hindi na mahihirapan ang guro sa school sa pagturo sa kanya kasi alam na niya. Kaya kailangan tayong mga nanay sa bahay, kahit doon lang tayo, di ba? Naglalaba, nagsasaing, ang katulad kong mamis, katulad kong nanay, naglalaba, nagsasaing. Yung anak natin nasa baba, naglalaro. Kanta-kantahan natin at maririnig nila yon. Pag narinig nila yon, ay sigurado, kakanta, aawit din sila tuwing maglalaro sila. Maririnig nyo yan, sigurado. Promise. At saka, ang pagbilang ay kailangan may awit. May awit. Kailangan silang ma-encourage na magbilang. Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, takbuhan na. Yan, pwede yan gawin natin.
may sarili tayong idea para sila ay ma-encourage na magbilang. At sa pagsusulat nga, kahit sa hangin na, kahit hindi pa nila alam ang paghawak ng kamay, pwede nating ituro dahil sa 2, 3 to 4, pwede nating turuan sila sa hangin lang. Lapis na nakatayo, lapis, tainga, di ba? Tinuro ko na basic stroke, tainga. Tainga na may lapis na maliit sa baba, that is number 2. Ang number 3, dalawang tainga, di ba? Yung 4, lapis na nakatayo, at saka may lapis sa gilid, sa left, at saka may nakahiga, that is number 4. Ganyan, sa hangin lang. Number 5, lapis na maliit, sa taas, may maliit na lapis, at tainga sa baba. That is number 5. Yan, number 5. Number 6 ay parang bula nga lang, parang bula kaya lang hindi bula lang na nasa may baba ang bula. Yan ang number 6, di ba? Galing, no? Number 7, lapis na nakatayo, slant lines, at saka may lapis sa taas na nakalagay. That is number 7. 7. Number 8, dalawang bilog lang. 8. Dalawang bula. That is number 8. No? Number 9, ulitin ko, bilog, at saka may lapis na nakasandal. Parang 9. 9. Bilog na may lapis sa baba. Parang lollipop. Number 9 yan. Ang number 10 naman ay lapis na nakatayo at saka may bilog. That is number 10. Huwag na tayong aabot sa mga 11, 12, 13, so on so forth. Turuan natin ang ating mga bata sa edad na 2, 3, 4 hanggang 10 lang. Huwag muna nating pwede doon sa school. Pag nandun na sila, halimbawa yung nag-aaral na, kung pwede na nila, ready na sila sa lahat ng pakinig nila, pwede na silang mag-11, 12, 13, 14, 15. Pero sa pauna lang, kasi tayo ngayon ay beginners, di ba? Sabi ko, home tutorial for beginners, dapat hanggang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun lang. Okay. Sa susunod ay magsusulat na tayo kasi may numbers na akong tinuro sa inyo, di ba? Una, ako ay nagturo sa inyo ng about ng kamay, kung paano humawak ng lapis, di ba? At saka kung paano pagkaroon ng muscle ang mga kamay ng mga bata natin para makasulat sila, makahawak sila ng mabuti o maigi o tamang pagsulat, tamang paghawak ng lapis. Ngayon, sa susunod kong video ay actual na, no? Susulat na tayo. May modeling clay, gunting, at saka may mga numbers na tayong isusulat. Hindi lang basta may tatlos yan, writing, reading, and numbers. Yun ang ituturo natin sa ating mga batang nagsisimula pa lang sa edad na 2, 3 to 4. Kahit isang taon, may mga batang pwede nang magbigkas ng 1, 2, 3, 4. Di ba? Magsisimula yan sa kanta-kanta. Okay. Sa susunod, marami pa tayong pag-uusapan at may aktual na tayong mga bagay na gagawin. Susulat tayo ng letters at numbers. Mga letters, yan, at mga numbers. Okay. Bye-bye, mga mommies. Salamat sa pakikinig and good day to all.